Ang mga ganitong uri ng tinatawag ng iba na gamot, pero sa totoo lang, hindi po gamot ang probiotic, hindi din po gamot ang food supplement. Ito po isang uri ng suplemento na ginagamit natin sa ating katawan, dagdag protection ng ating katawan laban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Marami na ang nagpatunay sa atin, kahit sa pamilya nyo siguro baka meron, na nakatulong ang mga food supplement, nakatulong ang mga probiotic sa mga sakit. Actually, ako sa mga matatanda namin, malaking naitulong ng mga probiotic. Dangan niya lang, sa totoo lang, ang hirap bilhin. Napakamahal. Guys, good evening. Andito tayo sa aking kitchen at dito ko napili na magbigay ng mga tip about sa good health. Ito pa rin yung channel na pinapanood mo. Ito pa rin ang inyong kaibigan na naghahatid ng impormasyon ayon sa mga pinagdaanan, ayon sa mga karanasan, ayon sa mga pinag-aralan. Pinalawig natin ang ating mga content na ibinibigay sa mga kaibigan, sa inyong mga kaibigan ko. Kasi siguro napansin nyo, medyo nagbabago yung mga kwento na inaalay ko sa inyo dahil hindi na ito puro problema pangkalusugan. Ang tinatarget ko ngayon sa mga content na ginagawa ko, yung solusyon. Paano makakatulong sa lahat ng problemang pangkalusugan? Ito yung napansin ko. At ito yung channel na ginagamit ko ngayon. Agree sa backyard. Bakit? Bakit agree sa backyard? Kasi marami mga kababayan natin ang nahihirapan sa mga sakit, lalong-lalo na sa paano solusyonan yung mga problema pamparamdaman, pangkalusugan kapag walang datong pera. Kaya hindi natin napapansin, andito lang sa kusina at lalong-lalo na nasa hardin o garden lang natin ang sagot sa mga problema natin. Tara, samahan niyo ako. Magkukwentuhan tayo. Bahagharing makulay dito sa silangan. Ganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasalat o makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagkan. Paraiso dito sa aking kapaligiran. Berde at luntian, magandang masdan. Pagbukat liwayway sa silangan. Kanluran ng paglubog naman ng araw. Mula pagsilang, ikaw ang aking karamay. Ikaw rin ang kalaro sa maghapon. Hello guys, welcome back. Nandito na naman tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kwentuhan. Simpleng kwentuhan pero may pakinabang. May maitutulong, may maihahandog sa inyo para sa inyong pagpapagaling. At sana ang kwentong ito ibahagi nyo sa inyong pamilya. Ako bilang isang prevention specialist, bilang health prevention specialist, gusto ko makaprotekta sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kabataan na wala pang problemang pangkalusugan.
kung mapapansin natin mga kaibigan, ang sakit na dumadapo sa atin, nasa musmus na edad pa lang tayo, nasa kabataan pa lang tayo, nakakaranas na ng mabibigat na uri ng karamdaman. Ito yung modern life natin. Ito yung tinatawag natin na makabagong buhay ng mga tao. Maliit na yung tsansa ng mga tao na makaabot sa mataas na numero ng kanilang edad. Dahil sa pagbabago ng panahon, pag-unlad ng bayan, pagbilis ng mga prosesong pangkabuhayan, ganoon na rin kabilis yung ating buhay. Ganoon na rin kabilis yung ating pagkakasakit. Ginawa ko yung iba't ibang pangalan ng channel ko sa iba't ibang uri ng content na ibinibigay ko. Pero ang sa kabuuan, iisa yung buod ng lahat ng content na binibigay ko sa inyo about sa health, about sa prevention, about sa kwento ng buhay ko, kung saan ako nagsimula, kung bakit ko nagawa ang channel sa sakit na meron ako. Hindi na lang ito kwentong pang GERD, hindi na lang ito kwentong pang acid reflux, pang anxiety, pang depression. Ito'y kwento na pang kalahatan nangyayari sa buhay ng tao laban sa mga karamdaman. Sa mabilis na kwento mga kaibigan, ang content na ginagawa ko ngayon, hindi ako nalalayo sa nakasanayan yung pinapanood. Ang focus ko ngayon mga kaibigan, yung solusyon ng mga problemang pangkalusugan. Isa na dito, ang food supplement, probiotic. Ang mga ganitong uri ng tinatawag ng iba na gamot, pero sa totoo lang, hindi po gamot ang probiotic, hindi din po gamot ang food supplement. Ito po isang uri ng suplemento na ginagamit natin sa ating katawan, dagdag protection ng ating katawan laban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Marami na ang nagpatunay sa atin, kahit sa pamilya nyo siguro baka meron, na nakatulong ang mga food supplement, nakatulong ang mga probiotic sa mga sakit. Actually, ako sa mga matatanda namin, malaking naitulong ng mga probiotic. Dangan niya lang, sa totoo lang, ang hirap bilhin, napakamahal. Ako, sa totoo lang mga kaibigan, nag-isip ako, kaya may mga vlog ako na nagawa, sabi ko, magbebenta ako ng fermented. Fermented kasi ito yung uri ng food supplement, ito yung uri. Dito nanggagaling yung mga food supplement, dito nanggagaling yung mga probiotic. Pero sa tingin ko, bakit kailangan ko benta? Dahil kung magbebenta ako noon pa dapat, kasi ang dami mga food supplement na lumalapit din sa akin. Kasi may mga kaibigan akong ahente. Yung mga kaibigan nating ahente, sila din kalimitan yung dumidikit sa mga networking. Yun yung dahilan, sinabi ko naman to sa mga vlog na ginagawa ko dati pa. Yun ang dahilan kung bakit nagbibigay ng mahal na presyo ang mga produktong yun. Kaya in demand ang mga food supplement, kung bakit in demand ang mga probiotic, kasi ang daming nagpapatotoo na nakakatulong talaga. Ito po ang dahilan mga kaibigan. Hindi po bago ang probiotic, hindi po bago ang food supplement. Actually, inadapt lang po siya sa dati pa, sa sinauna pang pamamaraan ng paggagamot. Ang bago po
ayun nabibili natin sa mga butika na gamot. Yan po yung mga modern medicine. Ang mga probiotic po, ang mga food supplement po, yan po yung mga sinaunang medisina dito sa lupa, sa mundong ibabaw. Ngayon lang, lang natin, pinaganda lang natin, kasi natural po ang mga food supplement, natural po ang mga probiotic. Shout out po pala sa mga natural doctor natin. Marami po ang may mga advokasya na doktor na nagba-vlog din. Hindi po ako doktor. Pero may training po ako as a health prevention specialist. Kaya mas pinalawak ko po kung dati experience lang yung meron ako sa sakit, napalawak ko po. Kasi nga, nag-training ako sa health prevention specialist. At doon ko masasabi sa inyo na mas mahirap talaga. Naranasan ko rin, na gamutin yung problema. Napakahirap gamutin, mahirap pagalingin ang problemang pangkaramdaman. Kaya, kung maaari, sabi ko nga kanina, ang kwentong ito, sana maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa kabataan, na maprotektahan. Ang probiotic po, mga kaibigan, ang mga food supplement po, mga kaibigan, hindi po talaga gamot. Pang-protection po siya. Ito po mga ganitong bagay, maganda, lalong-lalo na sa wala pang karamdaman. Kasi pinoprotektahan niya yung ating immune system. Pinalalakas yung immune system natin, protektado yung immune system natin. As usual, pag protektado ang immune system, malakas ang immune system, malakas yung pagprotekta naman ng immune system sa ating katawan, sa mga pumapasok ng mga iba't ibang mga uri ng sakit. Fermented po, tulad nito, nakita nyo naman to mga kaibigan sa mga nakaraan vlog. Kasi puro fermented ako. Ito po ay 1 week na po to. Ngayon linggo. 1 week na po. Rambutan. Fermented rambutan. Sa ngayon po, ang piniperment ko ay vinegar. Pero magpiperment din po ako ng ito po mga pansarili to ha. Pansarili ko po ito pang konsumo sa pamilya ko. Ginagamit namin sa kusina, lalo na itong vinegar. Umiinom ako ng vinegar. Ito. Umiinom ako. Ito. Hindi na ako inom mamaya kasi inom na ako ngayon para makita nyo. Ito po ay apple mango. Yung isang uri po ng mangga na variety ay apple mango. Matamis siya na maasim kasi nga vinegar. Kung ano po yung meron na available na prutas, pwede po nating i-ferment. Gagawa po ako ng mga fermented na prutas, step 1 to finish product. Para asa ganun, sa ngayon ayoko talagang, hindi ko maisip-isip na magbebenta ako ng produkto. Yung gagawin ko, na mahaba kasi yon, matagal-tagal gawin, kasi ang fermented po, gumagawa po ako ng fermented 2 to 3 months. Ito po, 2 to 3 months po ito bago ko mapakinabangan. Ganun po katagal. Kaya kung gagawin ko yung video, halos 3 buwan po bago ko palabas. Ang kagandahan naman doon, step by step, matututunan nyo kung paano gawin yung fermented na vinegar or wine or fruit. Yung buo siya na kakainin mo. Magandang i-ferment yung apple. Actually, nag-ferment ako ng apple mango eh. Pag kain namin, 1 buwan mahigit bago ko binuksan ulit. Dapat tatagal pa yun. Sabi ko nga sa asawa ko, kahit 1 taon yan, saka natin buksan. So,
surot sa mata eh. Habang nakikita mo talaga nakakapaglaway eh. 'Di ba masarap naman talagang mangga. Pagkain ko malutong pa rin siya. Actually, meron akong ipinerment na ano na gulay yung mustasa. Ano siya, mahigit na 1 taon, nilagay ko sa ref, hindi ko man napapansin, limutan ko na, nung buksan ko siya, napakalutong pa. Basta maganda yung pagkaka-ferment natin, hindi siya napapasok ng, good bacteria kasi yan mga kaibigan, kaya maganda yung benepisyo ng fermented sa katawan ng tao. Kapag maganda talaga yung pagkaka-ferment mo, hindi siya napapasok ng bad bacteria, ano yun siya, na pre-preserve talaga yung pagkain, na pre-preserve yung pagkain. Actually, mga kaibigan, fermented is buro. Mahaganda ang buro. Kaya yung mga tao na mahilig sa buro, magaganda yung pangangatawan. Actually, kalimitan sa sa bansang India. Tapos China, yung mga lugar sa China na nasa kabukiran, saka kahit dito sa Pilipinas, yung mga nasa liblib na lugar na hindi pa civilized na yung kanilang kultura pa yung ginagamit nila. Fermented kasi yun eh. Pagbuburo. Mas magaganda yung kalusugan nila. Ang subira lang naman sa kalusugan natin yung makabagong panahon talaga eh. Ayun, meron yun. Ito yung isang uri ng ferment ko. Kaso, kanina nasa job fair ako, may nakita ako na nagbebenta ng wine, fermented. Nagbebenta din sila ng... First time ko nakakita na meron palang grupo dito sa Oriental Mindoro. May benta din sila na suka. Sabi ko, tinitingnan ko lang kasi parehas kami, ako nag-ferment din ako, nag-ano din ako. Pero hindi ko naman sinabi nagbablog ako para sa mga kaibigan na nangangailangan. Ayun, health benefits talaga din. Yung pinupromote nila doon sa produkto nila, health benefits, medyo may presyo. Ganun naman talaga pagka nasa market na. Actually, mga kaibigan, kaya isa sa ayaw kong gawin na ibenta, kailangan magkakaroon kasi ng presyo. Ayun na nga yung ayaw kong mangyari na mahihirapan yung mga kaibigan natin, lalo na yung mga viewers ko na wala akong kakayahan na magkagawang gawa na magbigay. Kasi nga, may gastos. May gastos. Ang sa akin lang, para hindi na lang, i-share ko na lang kung paano gumawa. At kayo mismo sa kitchen nyo, sa ganito, kitchen nyo, gumawa kayo. Hindi ganong kamahalan kapag sa inyo galing, raw materials nyo sa inyo galing, kung nasa paligid nyo lang. Sa garden, magtanim kayo, ganun. Kaso ako, kaya ba't hindi ko gawin at pamigay? Kasi hindi ko na kaya ako nagtatrabaho ako ng kaya ko lang gawin yung pang sarili, pang pamilya namin dito, kaya ko yun i-provide. Pero yung sa ibang tao, sa mga viewers ko nabibigyan ko, hindi ko kaya talaga. Kaya ang naaawa ko sa inyo, ganun talaga, naaawa ako sa inyo. Kaya naisip ko na tanggalin ko sa utak ko yung magbebenta ako kasi may isa sa inyo na walang-wala ako, hingin na lang ako, hindi ko naman kaya. Basta mahal po kasi yung laboratory test nito. Kasi pag iminarket na po natin ito, hindi na siya pang commercial na siya. Kailangan natin ng label. Yung label po kasi nagpapamahal. Bakit? Kailangan pong ipa-laboratory, napakamahal po ng laboratory. Kasi doon titingnan yung ingredients, doon titingnan yung gaano katagal. Kailangan kasi dokumentado siya. Procedure po kasi ito ng gobyerno. Dokumentado siya. Although, kung sa kitchen lang natin, sa atin, hindi natin kailangan i-dokumento. Kaso, kapag kailangan mong ibahagi sa ibang tao, kailangan may label. Yun yung problema. Kaya, kung akong gagawa at pamimigay,
ko, hindi ko kaya. Kung bebenta ko naman, kawawa naman kayo kasi nga may sakit na nga kayo tapos bibili pa kayo ng medyo may presyo. Kaya share na lang. Share na lang ng knowledge. Kung ano yung natutunan ko, i-share ko na lang sa inyo. Kaya dito yung channel ko. So baybayin niyo po, madami akong sa panahon po ngayon, ang sinishare ko, solution. Ito po yung gagawin natin. Ito po yung gagawin natin. Actually, mga kaibigan, sa susunod, ang isang, nakita nyo naman to mga kaibigan, sa mga vlog. So baybayin yung vlog, panoodin nyo po yung ibang vlog. Minsan kasi, bigla bumaba yung views ko, hindi nila pinansin yung garden. Kailangan siguro, nagbago na ako ng kwento, nagbago na ako ng content, nawala na doon sa for healthy purposes. Hindi po, pinakita ko lang po na may ganito akong, kasi, ang purpose nun, for health purposes pa rin po, gagawa ako ng wine, gagawa ako ng, basta fermented, gagawa ako ng fermented for health purposes din po. Katulad ng grapes. May mga, grapes. Malaki po ang tulong sa kalusugan ng grapes, mga kaibigan. Ngayon po, yun po yung gagawin kong isang content sa susunod. I-orient ko po kayo kung ano yung kagandahan ng grapes. Kagandahan ng grapes, kapag ito ay fermented na. Yun nga pong hindi pa fermented yung grapes, mahahalaga na sa katawan natin. Mas bibigyan po natin ng mas magandang kabuluhan sa kalusugan kapag na-ferment na. Yan. Ito po, apple mango din to. Mas maganda po yung yung katulad nito. Ito po, ginamit ko dito ay sugar. Kasi ang paggagawa po ng fermentation talaga, sugar po. Pinapakain po ang sugar sa mga good bacteria. Yung microorganism po ang kakainin po yung sugar. Ngayon, yung microorganism, yung magiging benefits natin doon sa microorganism na dumadami dito, yun po yung pampalakas ng immune system. Yun po yung good bacteria, mga kaibigan. Kung meron din po dito na nakakagawa ng water kefir, ganun din po yung procedure. Ako po matagal ako nag-ano ng water kefir. Ito po, ginamit ko po dito, mother vinegar. Kakwento ko nga kanina yun doon sa job fair. Hindi nga din daw, mas maganda din daw talaga yung sugar. Sabi ko, nabanggit ko kasi itong sabi ko, sa dalawang klaseng ginawa ko, mas gusto ko yung sugar kumpara dito sa mother vinegar. Pero may mga vlog na po ako na nag-ferment kaso hindi siya step by step. Pero panoorin niyo po, at least kahit paano may idea kayo at marirelate kayo doon sa kwentong yon. May matututunan po kayo. Ito mga kaibigan, may isa pa ako. Ito kamyas. Kamyas ito mga kaibigan. May mga vlog naman ako na makikita nyo hinahalo. Days by days yun mga kaibigan. Sa umpisa, makikita nyo naman kung paano ko ginawa yung Tapos yun nga, step by step noon, yung day by day, hinahalo ko siya. Makikita nyo na sa mga vlog. Balikan nyo po yung mga vlog. Makakaisipin nyo lang na kung ano lang yon. Yung po ay step by step para sa paggagawa ng probiotic. Fermented din po yung tinatawag natin kung ang produkto po natin ay tulad po ng suka na good bacteria, buhay yung good bacteria, hindi po siya lulutuin. Ito po mga kaibigan, meron po ako ditong luto. Ito naman, gamit ko sa kusina. Yung hindi po luto, ito, hindi ko ito linuluto. Pagkatapos po, hinango ko siya, linagay ko sa bottle. Ang purpose po nito, direkta po na iniinom ko. Kung sa mga sausawan naman po, ito, mga ganito lang kadami, wag na rin luto. Kasi para direkta nyo makukuha. Kasi habang may mga ingredients po kayo dyan, nagpo-produce pa rin po siya ng bacteria. Kaya po ganito yung taklob na ginagamit ko. Po-produce pa rin po siya ng good bacteria kasi may mga species.
Yan, nilagyan ko pa rin po ng asukal siya para tuloy-tuloy na humahalo siya. Tapos yung wine, sa susunod na mga ano, ano din ako sa inyo, mag-share din ako sa inyo ng sa wine. Kasi maganda yung wine. Maganda yung wine. May tulong po sa atin yun. Basta sa susunod na vlog po, itatakal natin yung tungkol sa wine kasi yun yung ano yung gagawin kong content para at least malaman nyo. Ito po, linuto ko to para manatili po yung asin. Kasi pag gaganto po, pag nawala na po yung good bacteria, pag ginagamit na natin na pababa, habang tumatagal po, mawawala naman yung good bacteria. Hindi naman po yun habang buhay na naandyan. Mawawala na rin po yung asim hanggang sa parang tawag natin lumipas na. Magiging parang tubig na rin lang siya, ganun, patabang ng patabang. Yun po. Pag po kasi vinegar, katulad nito, ilang bote itong vinegar na nagawa ko, stock sa bahay, panggamit sa kusina, pinapakuluan ko po para yung asin po niya, patay na yung good bacteria, papatay na natin yung good bacteria, yung asin niya, intact, yun yung asin niya. Ngayon po, ang kagandahan naman nito kumpara sa mga vinegar na binibili natin, synthetic vinegar po kasi yon, gamot ang nagpapaasim doon. Ito po, natural. Iba pa rin yung natural. Yan. Yun mga kaibigan, sharing lang po siya. Patuloy nyo pong subaybayan yung mga vlog ko. At kung gusto nyo pong makita yung pagtatanim naman sa garden, lalong-lalo na nakakonsentrate po yung garden ko sa ubas na yun po yung magiging business ko. Bukod sa aking hindi po kala siguro ng iba na nagba-vlog ako na na kung makapagsalita minsan yung mga basher, kala ata itong content na ito para sa pagkita. Hindi po. Itong content na ito kahit anong gawin ko, wala akong binabago kundi pagandahin yung pag-share ko sa mga nanonood dito. Doon pa rin po ako sa makatulong sa mga may sakit. Itong channel na ito po ay advocacy ko. Hindi po ito para sa pagkita. Dahil kung para sa pagkita po, yung content ko, hindi na ako gagawa ng channel dito ko na. Kasi ito po ay monetize po itong vlog na to. Itong channel na to monetize. Kung gugustuhin ko po ay kumita lang ako. Kasi may binubuksan nga po akong business, yung grapes production. Nga yung isa sa gagawin kong sample sa pag-ferment, pero hindi po fermentation yung production na gagawin ko talaga doon pagka sa business. Ang business ko po doon plantation. Plantation po yung business ko doon. Gardening, simple gardening, small gardening sa mga subdivision backyard kung saan yung mga row house. Yun. Doon po yun. Tapos, ang kagandahan din po doon, kinukwento ko din po itong ganito. Hindi, package deal po kasi, pag bumili sila sa akin ng ubas na buhay o kaya bubuhayin, tuturuan ko sila kung paano fermentation. Ano man uri ng fermentation ang gusto nila. Kasi, ang gusto ko, i-share pa rin yung katulad nito. I-share ko pa rin sa kanila na for a good health. Hindi po hindi bebentahan ko lang sila ng produkto kong grapes para lang kumita. Hindi po. May another po. Kailangan kong kumita doon kasi business siya. Pero meron pang isa pang tinutuloy akong advokasya. Yung advokasya ko dito sa channel na to makatulong about sa health. Sa health. Yung produkto ko makakatulong sa health. Hindi lang basta kakainin, tuturuan ko sila mag-ferment para protection sa kalusugan. Paano mga kaibigan, medyo mahaba yung kwento ko. Sana wag kayong mainip. Sana wag nyo ikagalit na panoorin na medyo mahaba. Ganun po talaga Kailangan nating i-express yung nasa loob natin para at least maunawaan nyo kung ano yung iniikot ng sharing na to. Sharing is the best. Lagi yan para sa inyong lahat. Bye-bye po. Pakishare po nitong channel na to
paki-subscribe po, paki-comment po kung may mga katanungan kayo. At kung nagustuhan nyo to, paki-share na rin po, tsaka comment na rin. Tapos, pwede nyo pong panoodin yung isang channel, Backyard Gardening. Yun po yung aking pang negosyo. Bye-bye po. God bless you. Ingat tayo.